through social media by spreading accurate news. The news they receive should be analyzed, studied carefully before they spread it to others. And in that way, any Catholic, for that matter, can be a missionary through social media. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally, nanalo tayo ng Olympic gold medal. Si Hedelyn Diaz pa rin. Nung nakaraang Olympic Games, silver medal. Ngayon, Olympic gold medal. Nabawi yung sona na wala kang naring na maganda. Kaya sabi ni Hedelyn, grabe si God. Akala ko imposible, akala ko hindi kaya ng Pinoy. Pero binigay sa atin ni God. Yun po ang sinabi ni Hedelyn Diaz pagkapanalo niya ng unang medalya na gold medal nasa Paras Pilipinas. Ayun. Sabi rito, 48% ng Philippine families consider themselves poor. Meron ba tayong narinig na sagot si President Duterte rito? Yung mga graft and corruption na nangyayari sa Pinas, may sinagot ba si Presidente Duterte dito? Yung mga shabu na hanggang ngayon di matapos-tapos. Nasabi nga ni Bishop Ambo, bakit walang kartel na nahuli? Sinabi niya sa custom pa doon, inamin niya. O kasi ngayon, bakit walang demanda? At bakit nilipat niya yung mga tao sa mga pusina? Ay, sino niloko niya? Kaya, mabuti na lang ang Senado, they will concentrate on the investigation on the Department of Health, on the purchase of medicine. Kasi po, itong Sinovac, mas mahal pa sa Pfizer. Kaya nga, sabi nung ni Bishop Ambo, sa may namatay na pare, na sana magmimisa pero namatay sa tricycle. Ang tanong ni Bishop Ambo, itong pare na ito, nabakunahan na, second jump. Bakit namatay pa ito? Kaya sabi niya sa World Health Organization, hindi sa Department of Health. Kasi Department of Health ang nagbumili ng Sinovac. Tingnan nga ninyo kung kano ka-epektibo ito Sinovac. Kaya, nagtataka ko, bakit ang mga tao takot magpabakuna? Well, of course, alam ng mga tao, yung Sinovac may ng klase. Kaya nga ngayon may pandemya sa Thailand, Indonesia, dahil Sinovac ang ginamit nila. At hindi na tinatanggap sa Gulf State, kaya nga paulit-ulit ako nito. Wala naman sila tumatanggap Sinovac. Tayo na lang. At inutang pa natin para lang, yun kasi ang preference ni Mr. Duterte, Sinovac. Nako, meron ba natitira diyang 169 billion? Yun na bilhin yung gamot. Alam ba ninyo, yung Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, hindi po natin binigay yan. Yung Johnson & Johnson bigay ng Amerika. Yung AstraZeneca bigay ng World Health Organization, pati na yung Moderna, pati na yung Pfizer. Wala pa po tayong binibiling Western medicine. Gusto kasi ni President Duterte ubusin ang Sinovac. Kaya nga, kung titingnan nyo, ilang percentage ang nagbabakuna is only 9.6%.
At nagtatanong pa sila, bakit ang preference? Bakit 9.6%? Kasi yung mga Pilipino. Ngayon, mautak din. Akala nito, Duterte, bobo. Nagsabi siya, nasira yung Dolomite doon sa Dewey Boulevard o Ross Boulevard. Papalitan natin. Uy, hindi mo pera yan. Pera ni Juan de la Cruz yan, mangungutang ka pa. Para lang ayusin mo yan. Alam mo bang, masisira din yan. Ang tigas talaga ng ulong to. Yung gamot mo, kaya nga 9.6% lang nagpapakuna, ay hindi mamili ng mga tao. Titingnan mo ano yan. Sinubak. Yung hindi nakakaalam, akala na, baliwala yung sinubak. Katulad ng pare, sinubak yun. Sige lang. No choice. Pero yung iba, mga atras. Naghahanap ng AstraZeneca, naghahanap ng Pfizer, naghahanap ng Moderna, naghahanap ng Johnson & Johnson. Kaya lang, madaling maubos. Kasi pag AstraZeneca, dagsahan ng mga tao. Pag Pfizer, dagsahan ng mga tao. Pag Moderna, dagsahan ng tao. Johnson & Johnson, dagsahan ng mga tao. Pag Sinovac, atras yung mga tao. Kaya, 9.6% lang ang nagpapakuna sa mga Pilipino. Yan dapat ang sagutin mo sa ating bansa, Ginoong Presidente, sapagkat sa totoo lang, hindi ko na ulitin yung grado na binigay ni Professor Guillaume, yours is a failure. Yun ang sabi nila. At sinabi pa, ng mga grupo, babasahin ko. Ito, by region, Dabi dun sa Davao City, siyudad mo, ni PJ Dizon, Secretary General Giusa Mayono, sa mga different choke point sa Bagkiruan, Agdao Public Market, Ross Boulevard. We want to ask Duterte about the promises he made, including his promise to end labor contractualization. Meron ng batas, pero binito niya. Yung Indo, binito niya. Dapat sagutin niya itong mga kababayan niya kasi sa Davao to. That was the reason why we supported him last 2000 election. Instead, we got a red tagging and an abated killing. Ayun. Yung nagpasa ng yung Anti-Terrorism Act. Ayan, red tagging tuloy. Unabated killing of labor leaders. Unabated killing of labor leaders. Union members and other activists. Yun po sinabi sa Davao. Punta tayo sa Iloilo Province. Yung bagong Alyansa Makabayan ng Panay. Sabi nila, failure to effectively address the impact of the pandemic in the country. Totoo naman. Kasi sundalong ginamit mo at isinara ang ekonomiya. Tayo ang pinakamataas na lockdown, patay ang ekonomiya, at parang binilanggo mga tao, wala namang ginawa. Walang mass testing, at ang gamot na binili, nako, sinubak pa. Kaya sabi ng Tagiloilo, failure to effectively address the impact of the pandemic of the country. Kaya umabot na tayo ng 11.07 trillion pesos ang ating utang sa panahon ni Mr. Duterte. Takbo naman tayo sa Roas City, Capiz at Calibos, Aklan. The legacy of the Duterte administration is to spread lies. Spread lies. Ibig sabihin, pagkakalat ng mga maling balita o kasinungalingan. But it can cover up the 9.5% decline in our gross domestic product. Ayun. Yung panahon ni Pinoy, akit ang ating gross domestic product. Nakabayad pa nga si Pinoy ng 3.7 trillion pesos sa utang. Nakapautang pa si Espanya $400 million. Pero sa iyo, umabot na ng 9.5% decline. Nako, 2020,
Ngayon kaya 2021, ano kaya decline natin? At sabi pa, record high inflation rate, unemployment rate, and poverty. Tama nga naman. Sinabi rito, naku, 48% Philippine family consider themselves poor. Nakakahiya. At thousands of human rights violation. Kaya nga, sabi ng Korte Suprema, kayo mga polis, pag kayo mag-serve ng search warrant o warrant of arrest, maglagay ka ng body camera. Protection yan ninyo at protection din yan ng lugar na sinesearch ninyo. Kasi sanay kasi kayo sa salitang nanlaban. Yun ang sabi ng Korte Suprema. Sabi naman sa Cebu City na ni Jaime Paglinawan, Bayan Central Visayas Chair, we need to express our sentiment against the many promises which Mr. Duterte failed to deliver in his 5 years in office. Ano yun? Contractualization, Indo. Increase yung workers' pay. Ayun. Diba yung mga teachers? He promised to double the salary of teachers. Ginawa pa. Kaya nga yung mga ACT teachers ang grad nila Duterte, failure. Ano pa? Sinabi pa nila, nako, poor handling of the COVID. Totoo nga naman. Sapagkat, hindi kasi health officials ang pinahandle ng mga sundalo. Yan. Ano pa? Extrajudicial killing. Sa totoo man, sa dami ng mga matay, mga cause-oriented. Sa mga abogado lang. Sabi rito, yung mga abogado na matay, increased to 500%. Ayan. Basahin nyo. Number of lawyers killed since 2016 soared by 500%. Nako. Grabe. Abogado na yan, They're officer of the court. Yung po sabi dun ng taga Cebu. At sabi naman sa Tacloban, yung mga build mo, wala naman. Sabi ng taga Tacloban to. Kasi sabi ni Farah Diba Gamalo ng Freedom from Death Coalition, yung sinabi mong bid, wala naman. Yung failure mo sa COVID at ang utang ang nangyari. Yun nga, sinasabing 11 trillion pesos na utang natin. Naku, nakakaya. Punta tayo sa Zambales, Central Luzon. Mr. Duterte, deliberate neglect to defend Philippine sovereignty against China at the expense of the livelihood and fishing right of Pilipinas. Alam natin yan. Hindi lang sa Central Luzon, hindi lang sa Zambales, kasama ng Mindoro, kasama ng Palawan, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, lahat po nakaharap sa West Philippine Sea. Ay palagi pong inapin ang mga insect, tinatakot ng mga Chinese Coast Guard, pinapaalis. Yun. We experience harassment from the Chinese Coast Guard. Yun po sinabi ng chairman ng Central Luzon, si Bobby Roldan. Ano naman sa Baguio City? Sa Cordillera People's Alliance, ang sinabi ng mga grupong tungtungan umili, nagpasmakat sila ng wakasona. Ang totoong sitwasyon, real situation of the country in terms of unfulfilled promises of Mr. Duterte. The government handling of the pandemic. Ayan. Kaya nga sabi, di ba sinabi ni Ambassador Romualdez, handle the pandemic well so that we can go back to solve our economic problem. Di ba di ka ba naiya, Mr. Duterte, 5 taon ka na, 5 buwan lang, naayos niya ang Amerika, inayos niya ang unang bakuna. Ikaw, matigas na lang ang ulo mo, may na naman klase Sinovac mo, ayaw mang bitawan, gusto mo ipagpatuloy. Ayaw ko lang, mas mahal pa yan Sinovac mo sa Pfizer, pero ayaw mong bitawan, di ka ba nahiya?
naku, kakandidato ka pang Vice President. Kaya siguro nagmamalaki ka, magdadala kang, sako-sakong pera. Saan kaya nanggaling yan? Ngayon pa lang, ayusin at bibigyan ng tax ang Pogo. Yung isa mong pa, wala pang binibigay ng tax sa ating gobyerno. Kayo kaya binibigay. Pagpatuloy tayo sa mga zona ng mga kalaban ni Duterte. Ilocos Human Rights Alliance. Anong ginagawa ni Duterte? Disinformation, fake news, threat against legitimate voices among government critics and activists in the Ilocos region. Ayan. Yan ang sabi ng mga Ilocano. Ano pa? State of livelihood, health, sovereignty, human rights. Yung po ang sabi ng Ilocos region. Napunta tayo sa Bicol region. Sabi ng mga taga Legazpi, Sursogon, Naga, they expressed discontent with the way Duterte administration handled the pandemic response to demand Mr. Duterte to make accountable for the attack on activists. Nako, dagdag ito sa mga kaso niya sa ICC. Failure to address, sa kadinang Bicolandia, failure to address economic, social, and health issues as he promised to accomplish during his term. Nako, ang hirap sa iyo. Promise ka ng promise, wala ka naman tinupad. At sabi nga ng mga youth activists sa Naga City, may PG sila. Si Duterte daw, kapit toko. Kasi gusto mag-vice president, ang anak niya, ang papalit sa kanya. Kaya, kapit toko. Ayan, ang mga inanggin mo yung free education. Hindi po iyo yan. Ang author po niyan, si dating Senador Ma'am Aquino. Inanggin mo yung universal healthcare. Hindi po iyo yan. Ang author po niyan, si J.B. Ejercito, dating Senador. Inaway mo mga oligarch. So, ano nangyari? Walang foreign direct investment. Natakot sa iyo. Natakot ang mga negosyante punta sa Pilipinas. Yung mga nag-alisan sa China, wala pong pumunta rito, Mr. President. Asan punta? Sa Vietnam. Vietnam, pag pumapasok yung mga isda ng mga insect, binubomba nila. Indonesia, pag pumapasok yung mga insect ng mga isda, binubomba nila. Ganun din ang Malaysia. Pero doon pumunta sa kanila. Wala po pumunta sa atin. Bakit? Pagkat alam nila, best friend mo ang presidente ng China, at bakit sila pupunta sa atin? At ikaw, ang mga negosyanteng Pilipino mismo, inaaway mo. Kaya tuloy, maraming walang trabaho. At imbis na pupunta rito mga negosyante, wala pong pumunta rito. Ano ba sinabi mo? Nako, yung mga project inaangkin mo, hindi naman iyan. Yung bill mo, wala naman yan. Lahat yan, project ni Noy-Noy. Hanggang ribbon cutting ka lang. Yung sinabi mong NTF-LCAC, naku, laking pera yan. Pero tanong ng marami, bakit malaking binigay mo sa Davao City? 1 billion plus. Highly urbanized sa Davao. Ang Davao region, magkano? 4 billion plus. Akala ko ba, naayos mo ang peace and order sa Davao? Akala ko ba, maayos sa Davao? Ikaw, presidente. Bakit andun mo binuhos yung pera ng National Task Force to eliminate local communists? Nako, ako po sa mga senador, ipagpatuloy niyo yung investigasyon sapagkat yung pong sinabi ni President Pacquiao na mga anomalya, nila mga concentrate si Senator Pacquiao kasi makipagbakbakan pa, mabuti pa yung tao, makipagbakbakan para makahanap ng pera. Pero yung isa bang tao, nagyayabang, magbibigay daw siya ng sakong-sakong pera, pero tanong, saan kaya galing yun? Yan ang tanong. Kaya tuloy, yung ating Consuelo, ang Consuelo natin, taga Region 9, taga Zamboanga Peninsula, nanalo ng first gold medal para sa Pilipinas
tubong Mindanao, pero hindi taga Davao, sa taga Zamboanga, si Heidelin Diaz. Yun noon, sinama sa Narcoles. Nakakaya kayo. Ha? Di ba medalist na, silver medalist na si Heidelin Diaz? Tapos gold medalist sa South Asian Games. Pero sinama nyo sa Narcoles. Maya kayo. Ngayon, nagbigay ng kaligayahan sa ating mga Pilipino, the first person to win a gold medal in the Summer Olympic, Heidelin Diaz. Mabuhay ka, Heidelin Diaz. Maraming salamat mo sa iyong pagsisikap, sa iyong pagtsatsaga, sa iyong paniniwala sa iyong sarili, at sa iyong pagpasasalamat sa Diyos na may kapal. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everybody. And thank you very much for your kind time.